Hi everyone! Mapagpalang araw po sa lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, bumabati sa inyo ng magandang hapon po sa atin sa Pilipinas. Well mga kabisnes, mga kapapi, gagawa po tayo ng ating panibagong reaction video dito sa latest vlog ni kabisnes. Ito ngang tungkol kay Bong at kay Jinky, no? Ayun nga kinausap nila si Jinky nito ng masinsinan, no, nung tapos na ng New Year, itong 1 ng January, no? At well mga kabisnes, mga kapapi, bago po natin umpisahan yan, ako'y nagbabaka sakali, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated po tayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng video sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, dito po sa Kalingap, kay Kalingap Rap, Kuya Bal Santos Matubang, Ma'am Edna Vlog, at dito po kay Kalingap Tata ang Rajel po. So well mga kabisnes, mga kapapi, umpisahan natin dito, ano, kumbaga makatuwiran ba yung ginawa ni Bong dito sa basta na lang sa pag-iwan kay Jinky sa ere na pagkatapos niya nakamit ang matamis na oo ni Jinky. Well, no, dito makita naman natin na pinapangaralan nila si Jinky o kumbaga sinasalaysay ni kabisnes kung ano yung totoong pangungugali nitong si Kuya Bong. So, marami sa atin ang nagsasabing desisyon niya yun. Totoo po yun mga kabisnes, mga kapapi. Totoo po yung desisyon po yun ni Kuya Bong ang gawin niyang ganyan. Wala naman pong nagturo o nagtulak sa kanya, no? Hindi natin alam kung anong nasa pangingisip nitong si Kuya Bong, no? Alam naman natin matagal na panahon hinantay niya ang maging sasagutin siya ni Jinky. Pero itong ginawa niya, iniwan niya sa ere pagkatapos ng kanilang matamis na oo. Masayang araw nung 30, no? Ayun, at narinig din natin dito kay kabisnes, kay Mrs. Kabisnes, kumbaga, yung hindi lang malabas ni Mrs. Kabisnes yung puot at galit niya dito kay Kuya Bong, no? Yung pagkadismaya niya kay Kuya Bong na akala ba natin ay totoo na siyang nagbabago, no? Mayroon din tayong nababasang komento, no, na ang galing daw ni Kuya Bong magkunwari. Saan ba daw niya itong nakuhang pangungugali? Syempre na-adapt niya yan doon sa kanyang ex-girlfriend, ang magaling magkunwari, no? Mapagkunwari na raw ngayon si Kuya Bong, no? Siguro hindi naman siguro natin masasabing pagkukunwari ni Kuya Bong yun ang minahal niya si Jinky, no? Bakit pa siya umasa o bakit pa siya nag-prepare ng bouquet at chocolates kung hindi niya mahal si Jinky? Ito kasi sa kalagayan ni Kuya Bong ay sa akin lang, no, mga kabisnes, mga kapapi, sa aking opinion, hindi siya mararapat yung bang bigyan o mahalin ng taong matino o disente, no? Kasi ganun yung kumbaga yung pananaw ni Kuya Bong sa buhay. Kahit sinong babae ang darating sa buhay niya, wala siyang pakialam. Kung gusto niyang gawin niya yun. Hindi siyang mag-aatubili o hindi niya iniisip masaktan ba yung babae sa ginawa niya o hindi. Kung sa kabila ng lahat, mayroon ding nagsasabi, ito daw ay para bang pinapakita ni Kuya Bong, pinapadama kay Jinky kung gaano kamahal ni Jinky si Kuya Bong, no? Alam naman natin kung sa pagmamahalan, napaka-genuine ng pagmamahal ni Jinky kay Kuya Bong, no? Nakita natin yun. Syempre, no, mga kabisnes, mga kapapi, kung talagang hindi niya mahal si Kuya Bong, sa pag-iwan lang ni Kuya Bong sa kanya dyan sa kabisnes, hindi na yan siya mag-i-stay dyan. Magpapatid na rin yan siya doon sa bahay ng kanyang mga tiyahin. Ano yung gagawin niya dyan, no? Dahil sa ginawa ni Kuya Bong sa kanya, no? So, pero nananatili siyang nag-antay kay Kuya Bong. Nananatili siya na may pag-asa pang bumalik si Kuya Bong. Aantayin niya hanggang matapos ang New Year, no? Yun ang ginawa ni Jinky, no? Pero mayroon tayong mga ibang talagang mahabag tayo sa damdamin, no? Yung ginawa ni Mrs. Kabisnes dito kay Jinky.
at itong payo at itong paglabas ng saloobin ni Mrs. Ka-Business na talaga namang tamang-tama talaga. So, i-play po natin itong clips na ito na maririnig natin yung sinabi ni Mrs. Ka-Business, no? Masasagot lang, ha? Malis, maalam. Kaya sa totoo lang, kung ako sa kalagayan mo, no way na. Diba? Kaya hindi pa ate, sabi ko, buti nga yun, diba? Diba sinabi ko sa vlog na hindi mo sasabi na nagkasayain nyo. Ayan na kasi. Meron pa rin pagsubok. So, ang ano ni Mrs. Ka-Business no? Hindi ako nagkamali. Ayan. Sa ginawa niyang ito, no? Kung ang ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business, kung para sa kanya, for what pa nabalikan ni Jinky itong si Kuya Bong? Para saan pa, no? Bibigyan niya ng pagkakataon si Kuya Bong. Umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang nga ng kanilang pagsasama dito sa masayang bondings nila kila dito sa Family Ka-Business. Ano itong ginawa niya, no? Iniwan niya na wala siyang pakialam sa damdamin ni Jinky. Totoo yung sinabi ni Mrs. Ka-Business, para saan? Bakit pa, no? No way na, di ba? So, ito po yung sinasabi ni Mrs. Ka-Business. Pakinggan natin. Unang-una pa lang. Yung sinasabi ni Mama, totoo at tapat yun. Lalo pa nga kapwa pares ko yung babae. Ako nga eh. Hindi ko lang sa inyo pinahalata na inis na isa ko na galit ako sa kanya. Ayoko ipakita sa iyo yun. Kasi masisira, sasalubong tayo ng bagong taon eh. Magdadamay lahat ang pamilya ng kagwang. Sira lahat yan pag ako nagalit talaga. Sira talaga. Walang New Year na magaganap. Tandaan lang ka. Hindi ko, pinano ko na lang yung pamilya ko at mga kasama pag-ibunan. Hindi kami ma-distract ng ginawa ni Bong. Pero, Jinky, sige matuloy mo, tapos mo yung sinasabi mo. Kasi bilang isang nanay, makita mo yung ganyan yung anak mo, ikaw, tagal-tagal kitang pinantay dito, tapos ganun gagawin niya, ganun yung ginawa niya. Diba? Sobrang sakit yung bilang sa akin, tumatay yung ina. Na walang respeto man yung ginawa niya. Diba? Kung talaga bang nag-iisip siya, anong dahilan? Bakit yung ginawa yun? Diba? Ito yung moment niya na sinagot ko siya para maging masayang lahat. Naghahanda ako para sa magiging New Year natin. Biglang boom. Diba? Para sa isang nanay, sino pag hindi matutuwa? Sino pag matutuwa ng ganun? Sobrang napahiya kasi kami sa'yo. Napahiya kami lahat sa ginawa ni Kuya Bong. Lahat kami napahiya. Parang wala nga akong lakas ng loob na... Lahat na namin pagtok ng pansin sa kanya, lahat. Binuhusan sa kanya, itong New Year na to sa kanya, nakatuon, then lahat eh. Ngayon, kung tatanungin mo tungkol sa pagmamahal namin kay Bong, yun masasagot ko. Walang limitasyon. Yung pagmamahal namin kay Bong, bilang tumatay yung magulang sa kanya, simula nung nakita namin siya, nalaman namin. Okay, no, mga kabisnes, mga kapapi. Naglabas talaga si Mrs. Ka-Business ng kanyang saloobin, no? Na talagang hindi nagpakita ng karespeto-respeto itong ginawa ni Kuya Bong, no? Alam naman natin na unang punta pa lang at pakikipaghalubilo ni Jinky dito sa Family Ka-Business, at ito ang matagal na iniintay ng Family Ka-Business ang mapunta si Jinky dito sa kanilang makikipaghalubilo, ano? Ayun, at naging ganito nga ang sabi ni Mrs. Ka-Business, sa isang iglap lang ang ginawa ni Kuya Bong. So, at itong ginawa ni Kuya Bong, ayon dito kay Mrs. Ka-Business, there's no hope. Walang hope. This is hopeless, no? Wala na tong pagbabago, no? Kahit kailan uulit-ulitin na pa rin niya ito. Ano yung ginagawa niyan ito? Kasi ito na yung pangugali ni Kuya Bong. Kahit mangako siya, kahit sasabihin niya na hindi ko na po uulitin niya, nangako na ako. Kahit
Kahit pa yan ipakulong ninyo, hindi pa rin niya yan magbabago. Ganyan ang pangungugali niya. So, for me, no, para sa akin, no, opinion ko, ang dapat kay Kuya Bong, hindi na siya mag-asawa. Ang dapat kay Kuya Bong ay nag-iisa siya sa mundo. Kasi, hindi niya nararamdaman yung pagmamahal mo. No, kahit sila Mr. and Mrs. Kabisnes, ayon kay Mr. Kabisnes, ang kanilang pagmamahal kay Bong ay walang hanggang. Kumbaga, hindi kumukupas. No? Kahit gaano nila pinapakita ang pagmamahal nila kay Kuya Bong, gagawin at gagawin pa rin niya kung ano yung gusto niya. Kumbaga, itong si Kuya Bong, hindi niya alam o pinapahalagan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ibig sabihin ng mamahalin ka o mamahalin mo yung tao. No? Wala sa kanya yon. Hindi niya ina-adapt sa sarili niya kung paano siya minahal ng kabisnes. Kumbaga nagsasabi lang siya mahal niya ang kabisnes pero wala yon sa puso niya. Mayroon kasing klaseng taong ganito na parang bato. Kasi lumaki ito sa lansangan eh. Mayroon namang mga tao kahit laki sa lansangan, no? Ay mapabago natin. Etong si Kuya Bong, hindi na kasi ito eh, paulit-ulit na to siya. Kahit ano pang baliktarin mo yung sikmura ni Kuya Bong, pangungugali niya na ito ang mangingiwan ng basta sa ere. No? Hindi natin naman masasabi na pinapadama lang ito niya o sinusubukan niya si Jinky sa ganitong pagkakataon. No, it's definitely wrong. Bakit natin masasabing wrong, no? Bakit mo susubukan yung tao na alam mong mahal na mahal ka? Sinusubukan mo, sino ka para subukan mo yung isang tao, no? Na ngayon mo pa lang siyang nakapiling na alam mong minahal ka niya ng gusto. Tinanggap ka ng anong klaseng pagkatao ka, no? So dito, masasabi natin na ganito na siya, no? Wala na tong pagbabago. Totoo yung sinasabi ni Mr. Kabisnes, there's no hope na para magbago si Kuya Bong. There's no hope na parang gawin niya ano yung karapat dapat para sa kanya. Pamilya o anak o magkaroon ng anak. No, there's no hope at all. Wala na yun. Kasi kung ginawa niya, itong ginawa niya na to, no, kung pagbibigyan siya uli o mamahalin siya ni Jinky uli, gagawin pa rin niya to. Kung sa isang pagkakamali o sa isang salita na hindi niya magustuhan, lalayasan pa rin niya itong si Jinky. So, nasa kay Jinky na yun, no? Ayon naman dito kay Mr. and Mrs. Kabisnes, si Jinky naman ang magpapasya sa lahat. Hindi naman nila inuudyukan na balikan si Bong o hindi nila sinasabihan balikan niya si Bong. Ang kay Mrs. Kabisnes ay yung para kumaga matuto itong si Jinky, mamulat sa mata sa ginawa, mamulat yung mata niya sa ginawa ni Kuya Bong sa kanya. Dito po, no, mga kabisnes, mga kapapi, hindi naman natin inaano si Kuya Bong, no, binabash si Kuya Bong. Yung totoo, real talk tayo, no, real talk tayo sa pangungugali ni Kuya Bong, no. Ito talaga yung tunay niyang ugali noon-noon pa. Kahit si Mr. Kabisnes na ang nagsalita, kahit sila, kung gusto niyang lumayas, hindi siya nagpapaalam, nilalayasan niya. Sila Mr. and Mrs. Kabisnes, ilang ulit na niya yung ginawa, no. Ilang ulit na niyang ginawa, hindi na mabilang, no. Pag gusto niyang umalis, umalis siya. Iyon ang pangungugali ni Kuya Bong. So ito ang desisyon ni Jinky, kung mag-stay ba siya o hindi. Meron siyang ibang pinuntahan. Go! Bibigyan ka namin na mapapangasawa mo ng higit pa kay Bong. Ngayon, o see? Ibig sabihin, talagang galit na talaga si Mrs. Kabisnes, no? Ito yung bitaw niyang salita. Kung nasaan man siya ngayon, doon na siya, go na niya yun, no? Doon na si Kuya Bong kung nasaan na siya ngayon, no? Ang kay Mrs. Kabisnes, ang sa kanila ngayon ay side ni Jinky. Kasi nasaktan si Jinky at napahiya ang kabisnes dahil sa ginawa ni Kuya Bong. So, mabibigyan ka namin ng lalaking mahigit pa kay Kuya Bong, no? Ibig sabihin, may galit talaga si Mrs. Kabisnes kay Kuya Bong sa ginawa niya, no? Sino ba naman hindi magagalit? Kumbaga, frustrated talaga ang damdamin ni Mrs. Kabisnes sa ginawa ni Kuya Bong dito kay Jinky, no? Pakinggan po ulit natin. Si Bong, kung saan siya pumunta ang lupalo, dun siya. Hayaan natin siya. Kung
babalik siya rito, hindi bumalik siya. Babalik siya. Pero alam ko, usapan kasi natin, last na yun eh. Last chance. Ewan ko kay Papa, sa akin, last na yun sa akin yun. Hindi ko alam sa kay Papa ka-business. Depende sa maging... Ano kayang ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business? Last na yon. Kasi ang pinag-usapan nga nila, last na talaga itong pagkakataong ito. Kung gagawin pa ni Bong uli na ito, ay diretso siya sa kulungan. Or anong ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business? Last na ba talaga yung pagtanggap nila kay Kuya Bong? This time, ayaw na ba talaga ni Mrs. Ka-Business tanggapin uli si Kuya Bong bilang isang kapamilya niya? No? Kasi ilang ulit na niya sinaktan ang damdamin ni Mrs. Ka-Business. Okay lang si Mr. Ka-Business, no? Nauunawaan natin, tatanggapin pa rin niya si Kuya Bong. Pero si Mrs. Ka-Business, ewan natin kung ano yung ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business na last chance na yun para kay Mrs. Ka-Business. That is his last chance. Kumbaga, wala na. Hindi na yun ikukontinue pa ni Mrs. Ka-Business, no? Yun ba yung ibig sabihin ni Mrs. Ka-Business dito, ano? So, well, alam naman natin si Mr. Ka-Business ay hindi talaga niya matitiis si Kuya Bong, no? Hindi niya matitiis na hindi niya talaga yan patatawarin o hindi niya kukup-kupin uli si Kuya Bong. Kasi alam naman natin paulit-ulit ginagawa ni Kuya Bong, pero paulit-ulit pa rin yung pagpapatawad ni Mr. Ka-Business kay Kuya Bong. So, pakinggan po natin itong huli. Kami, at ayaw namin tutupan ka na, sige, balik ka mas Bong, hindi, ikaw ang decision. Kasi kahit sa mga anak ko, sila ang nag-decision kung ano yung gusto nila o sino gusto nila. Kaya sa iyo ko rin sasabihin, kung ano yung nasa puso mo, isipan mo, kung saan ka masaya din ka. At masaya din kami. At ulitin ko, kami, Mama, wala kami pwedeng ipangako sa'yo tungkol kay Bong. Wala. Ikaw ang magpapasya, hindi kami. Wala. Sarili niya lang po. At hindi mo po pwedeng sabihin yun na basta wag niya na lang ulitin. No. Malabo siya sa baw ng posisyon na sa isang katulad ni Bong. Gusto ko alam mo yung bagay na. Pero kung nakahanda ang puso mo na sa kabila ng ganun na tunay, totoong pagkatao ni Bong, mahal mo pa rin yun at sinisigaw ng puso mo, andito kami susuportahan ka namin ng buong puso. Alright? Okay, yakap na kay Mama. Mga ka-business, God bless natin lahat. At ayan o, may panibagong anak na naman tayo, Ma. Miyan po na naman ako. Ayun, at napag-desisyonan ni Jinky na talagang mag-stay na lang siya. Dito siya magtatrabaho sa family ka-business. So, bilang na siya sa isang family ka-business. Isa siya yung family ka-business na, no? Anong swerte mo, Jinky, no? Itong masasabi ko sa'yo, Jinky, napakaswerte mo. Nandyan ka, natanggap ka, tinanggap mo yung offer ng ka-business. Hindi mo yan pagsisihan. So what kung nandyan si Bong? Hayaan mo siya, bayaan mo siya. Bayaan mo siyang maglaway sa'yo. Huwag mo siyang pansinin. Pero hindi natin masasabi kasi ngayon, yung puso ni Jinky ay mahal niya si Kuya Bong, no? Mahal na mahal niya si Kuya Bong. Hindi natin alam kung magkikita sila muli na nandoon pa rin yung pagmamahal ni Jinky, no? After sa ginawa ni Kuya Bong, no? Mayroon siguro ano na lang natin yung kabanata, intayin natin yung kabanata kung nasaan si Kuya Bong talagang napunta, kung saan siya nga pugad ngayon napunta, no? So well, sana at hindi magkatotoo yung mga haka-haka ng mga nandyan na nagko-comment sa atin, no? Alam naman natin, etong si ex-mata ni Kuya Bong ay nandyan sa Pilipinas ngayon. So, tina-timing niya, no? Alam naman natin, nagbibitaw lagi ito ng nagpaparinig ng salita. May nagkakambak daw sa kanya again. Kumbaga, nag-glow up daw again ang kanyang pagmamahal ngayon. Hindi natin alam kung ano yung pinaparinig nitong si Mata. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, ang tabayanan po natin ng karugtong ng pagbalik ni Jinky dito sa ka-business family na magtatrabaho. Hindi naman po natin pwedeng sabihin hindi ito makikipag-communicate si ka-business. Tatawagan nila itong si Jinky at i-video call nila bilang isang bagong adopted daughter ng ka-business family ay si Jinky. No? Maraming nagmahal kay Jinky sa puntong ito
nasa kay Jinky yung ano ng mga viewers ni Kuya Bong. Kumbaga, maraming nagalit, nadismaya sa ginawa ni Kuya Bong dahil kahit sila Mr. and Mrs. Ka-Business, ayaw nilang mawala sa kanila si Jinky dahil mahal na mahal nila si Jinky. Nakikita kasi nila yung kabaitan ng isang Jinky natin. So well, mga ka-business, mga kapapi, antabayanan natin kung mayroon pang bonjin o wala na, no? So hanggang dito na lang, mga ka-business, mga kapapi. Sana po nagustuhan ninyo ang aking reaction video. Kung nagustuhan po niyo, please like and share ng aking reaction video. Maraming salamat po. Welcome po sa aking mega love shoutout po sa bago kong mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga reaction. Hanggang sa muli po. Bye-bye po. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabi po may Allah bless us all at birabanat mga ka-business, mga ka-Jinky natin dyan. So bye-bye po. See you again.